Kamusta sa lahat at maligayang pagdating sa Tang's Animex Recap. Sa mundo ng mga mahika, ang mga ordinaryong tao ay palaging nakikita bilang mga walang talento sa paggamit ng mahika. Samantala, ang pagsisikap ay itinuturing lamang na isang kinakailangang kondisyon upang maglingkod sa mahika. At kung ang isang tao ay hindi pinagpala ng lahi o likas na kakayahan, hindi nila kailanman magagamit ng maayos ang mahika. Ang pangunahing tauhan natin ay si Reed. Siya ay ipinanganak bilang isang karaniwang tao. Sa sandaling ito, nasunog si Reed ng mga apoy ng isang maharlika habang pinagtatawanan siya ng lahat ng tao sa paligid niya. Napapalibutan ng nagliliyab na apoy, tanging ang nais ni Reed ay matutunan pa ang tungkol sa mahika. Hindi inaasahan, narinig ng mga Diyos ang panalangin ni Reed, at siya ay muling isinilang sa katawan ng ikapitong prinsipe, si Lloyd Salom. Kaagad pagkatapos ng kanyang kapanganakan, nang binuksan ni Lloyd ang kanyang mga mata, nakita niyang napapaligiran siya ng mga higante, na sa katunayan ay mga katulong sa palasyo. Nang isipin niyang siya ay nasa panganib, agad siyang nagcast ng fireball upang ipagtanggol ang sarili. Walang inaasahan na magiging kasing lakas ng spell na ito na ganap na winasak ang silid, na parang umabot na sa sukdulan ng kanyang kapangyarihang mahika. Ang balita tungkol sa kapanganakan ng ikapitong prinsipe na si Lloyd ay mabilis na kumalat sa buong kabisera ng Salom, na nagdulot ng malawakang kasiyahan at talakayan sa mga tao. Maraming taon ang lumipas, si Lloyd ay lumaki bilang isang batang mahilig magtago mula sa mga katulong upang makahanap ng tahimik na sulok, at magbasa ng mga aklat tungkol sa mahika. Sa isa sa kanyang mga pagtakas, aksidenteng nakatagpo si Lloyd ng ibang mga maharlika sa loob ng palasyo. Nagtawanan lamang sila at hindi siya pinansin, naniniwala na si Lloyd, na pangpito sa linya ng succession, ay halos walang pagkakataon na magmana ng trono. Gayunpaman, mula pa noong siya'y isinilang, si Lloyd ay natutong magsalita, nagbasa ng mga aklat tungkol sa mahika sa halip na mga aklat na may mga larawan, at kahit na kinamumuhian pa ang gatas ng ina, patunay ng kanyang hindi pangkaraniwang pagiging maginoo. Bukod pa rito, ang katotohanang nagpalabas siya ng isang mapanirang spell sa sandaling siya ay ipinanganak ay nagbigay daan sa mga tao na magbulong-bulungan, na siya ay marahil ang muling pagkakatawang tao ni William Beldel mismo. Hindi naintindihan ni Lloyd kung bakit siya muling isinilang, ni kung bakit siya naging isang mahalagang tao tulad ng ikapitong prinsipe. Gayunpaman, napanatili pa rin niya ang parehong pagnanais na mayroon siya bilang si Reed na walang katapusang matuto at mag-explore ng mahika. Sa palasyo ng hari na puno ng walang katapusang mga aklat ng mahika, determinado siyang basahin ang bawat isa sa mga ito. Isang araw, habang abala si Lloyd na abutin ang isang libro mula sa istante, biglang dumating si Silpha, isang katulong na nagsisilbing kanyang guro sa pagsasanay sa espada upang dalhin siya sa pagsasanay. Kahit na wala itong kinalaman sa pagmamana, kinakailangan pa ring matutunan ni Lloyd ang sining ng espada. 3 taon ang lumipas, at ang pagtuturo kay Lloyd ay naging layunin ni Silpha sa buhay. Gayunpaman, wala namang interes si Lloyd sa pag-swordsmanship dahil ang tanging hilig niya ay ang mahika. Nais na matapos agad ang pagsasanay, sinubukan ni Lloyd na gumamit ng control magic upang subaybayan ang mga galaw ni Silpha. Gamit ang kasanayang iyon, nilikha niya ang ilusyon na si Silpha ay nakikipaglaban sa kanyang sarili. Gayunpaman, ang napakalaking agwat sa pisikal na lakas, kapangyarihan, at taas ay nagdulot kay Lloyd na matalo muli. Ngayon, nagpa siya si Lloyd na subukan ang ibang paraan upang mapunan ang pagkakaiba. Ginamit niya ang magic ng life enhancement upang pahabain ang kanyang katawan at dagdagan ang kanyang lakas, pinagsama ito sa spatial magic upang lumutang at makakuha ng taas. Pagkatapos magsara ng agwat, agad na umatake si Lloyd at naglunsad ng isang sorpresang pagsalakay. Gayunpaman, nakita pa rin ni Silpha ang kanyang galaw, at muling natalo si Lloyd. Nang inspeksyonin ni Silpha ang espada, natuklasan niyang ginamitan ni Lloyd ng mahika upang mapalakas ang kanyang lakas. Gayunpaman, hindi siya nagalit, kundi natuwa sa kung gaano siya ka-cute at ka-talented, lalo na sa kanyang kakayahang mag-activate ng 2 spells ng sabay, isang bagay na kahit ang mga Royal Court Mages ay nahihirapang gawin. Sa kabutihang palad, itinago ni Lloyd ang katotohanan na siya ay gumagamit ng 4 na spells. Kung hindi, tiyak na malulugmok sa kaguluhan ang buong kaharian. Sa gabi, nagtipon-tipon ang mga kasambahay sa paligid ni Lloyd upang paliguan siya. Gusto lang ng bata na mabilis na mag-explore ng bagong mahika,
pero binalaan siya na kung siya'y magmamalupit, dadalhin siya ng demonyo ng Forbidden Book. Ayon sa alamat, noong unang panahon, isang demonyo na nagngangalang Grimoire ang halos nagwasak sa kaharian. Kinailangan ng mga salamangkero na isakripisyo ang napakaraming buhay upang maipit siya sa loob ng isang aklat. Pagkarinig nito, lalo pang naging mas excited si Lloyd dahil alam niyang mayroong napaka-interesante sa ilalim ng basement ng kastilyo. Nang bumaba na ang gabi, lihim niyang ginamit ang mahika ng hangin upang manipulahin ang daloy ng hangin at pagninilaw upang hindi makita ng mga gwardya. Sa basement, nilapitan ni Lloyd ang isang pinto na pinalakas ng pinakamalakas na hadlang na nilikha ng 10 mage. Ngunit sa kabila ng maliit na halaga ng mana, nawasak niya ito nang walang kahit isang tunog. Sa kabila ng pamumuhay sa kastilyo sa loob ng 10 taon, hindi kailanman nalaman ni Lloyd na may ganitong kalaking aklatan ng mahika dito. Nang malapit na niyang muling likhain ang hadlang para sa karagdagang pag-aaral, biglang lumabas ang isang halimaw mula sa isang libro at nagsabi, "Salamat, Lloyd. Salamat sa pagsira mo sa hadlang, makakatakas na rin ako sa wakas." Naisip ng maalamat na halimaw na si Grimoire sa kanyang sarili kung gaano kapalad na ang nagsira ng selyo ay isang bata lamang. Agad niyang tinukso si Lloyd na ganap na kaijo ang selyo, na nangangakong bibigyan siya ng maraming ginto na nais niya bilang kapalit. Gayunpaman, ang mga murang tricks na iyon ay hindi makakapagpaloko kay Lloyd. Sa isang sulyap lamang, napagtanto niya na ang katawan ni Grimoire ay isang simpleng batong nilikha ng mahika. Bukod dito, ang mababang kadalisayan ng core nito ay nagpapahina sa kapangyarihan ng demonyo. Tahimik na ipinahayag ni Lloyd na muling tatatakan niya ito dahil hindi niya maaring pahintulutan na makatakas ang isang demonyo na kayang magbanta sa buong bansa. Bukod pa rito, dito nag-aaral si Lloyd ng mahika, kaya't hindi niya talaga maaring payagang maglakbay ng malaya ang demonyo dito. Nang marinig ito, mabilis na ipinaliwanag ni Grimoire na siya ay nakatali sa loob ng daan-daang taon at wala nang galit sa mga tao. Nangako siya na kung babasagin ni Lloyd ang selyo, tuturuan siya nito ng mga sinaunang teknik na matagal nang nalimutan ng panahon. Pagkarinig sa mga salitang nawalang mahika, kumislap ang mga mata ni Lloyd sa pananabik. Sa huli, pumayag siya. Si Lloyd ay gumawa ng susi mula sa purong mana at bahagyang pinisil ito, na nagdulot ng paglusot nito diretso sa aklat na nagtatakip kay Grimoire. Ang hadlang ay sumabog, at ang halimaw ay napuno ng masayang halakhak. Pagkatapos makamit ang kalayaan, sabik na hiniling ni Lloyd kay Grimoire na turuan siya ng mahika agad. Gayunpaman, agad na binaliwala ni Grimoire ang kanyang pangako. Binaril niya ang isang makapangyarihang madilim na flash cannon diretso kay Lloyd. Ang pag-atake ay mukhang napakalakas na nakakapinsala, ngunit si Lloyd ay hindi nasaktan. Siya ay labis na nasiyahan nang mapagtanto ang kakaibang estruktura ng spell. Galit na galit, patuloy na nagpapaputok si Grimoire ng mas maraming dark flash cannons, ngunit nanatiling nakatayo si Lloyd na parang walang nangyayari. Upang higit pang subukan ito, iniunat ni Lloyd ang kanyang daliri at direktang tinanggap ang atake. Ang madilim na flash cannon ay nagwasak sa kanyang daliri, ngunit agad na inanalisan ni Lloyd ang mekanismo ng spell, at pagkatapos ay ginamit ang recovery magic upang muling buuin ang kanyang daliri. Lalo pang nagalit si Grimoire, nagkaroon ng karagdagang ulo upang magdasal ng 2 incantation. Ang 2 daloy ng mana ay nagsanib sa isang nakasisilaw na atake. Ngunit kahit na pinagsama na ang 2 spell, hindi pa rin niya mapasok ang hadlang ni Lloyd. Sinuri ni Lloyd na karaniwang hindi kayang mag-cast ng 2 spell ng sabay-sabay ng isang tao, ngunit nagagawa ito ni Grimoire dahil mayroon siyang 2 ulo. Nakatayo ang halimaw doon na walang magawa, hindi kailanman inasahan na kahit ang kanyang pinakamalakas na atake ay mabibigo at hindi makaiwan ng kahit isang gasgas kay Lloyd. Dahil sa pagsasanay na iyon, nais ni Lloyd na matutunan pa ang higit pang depensibong mahika sa pamamagitan ng pag-atake kay Grimoire. Bago ilunsad ang kanyang spell, nagpatayo siya ng isang hadlang na bumalot sa buong lugar. Si Lloyd ay lumikha ng nagliliyab na Inferno Fireball at pinaputok ito diretso kay Grimoire. Ang mga apoy ay lumamon sa buong hadlang, na nagdulot sa demonyo na magpatingkayad ng labis. Hindi na naglakas loob pang lumaban. Pagkatapos noon, ginamit ni Lloyd ang magic ng pag-recover upang ibalik ang silid sa orihinal nitong estado, na lalong nagpatakot kay Grimoire. Nang mapagtanto niyang nakatagpo siya ng isang nilalang na mas nakakatakot pa kaysa sa isang demonyo, yumukaw si Grimoire at tinawag si Lloyd bilang Panginoon. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang salamangkero na nakakatakot. Kahit na siya ay isang demonyo at hindi mamamatay sa karaniwang mahika,
nanginginig pa rin siya sa pag-iisip kung ano ang mangyayari kung ibuhos ni Lloyd ang lahat. Sa huli, nanumpa si Grimor na maging pamilyar na espiritu ni Lloyd. Gayunpaman, sinabi ni Lloyd na paliitin niya ang kanyang anyo upang hindi matuklasan. Agad na nag-isip si Grimor ng plano. Kung maging cute siya, maaring mabawasan ang pag-iingat ni Lloyd at makahanap ng pagkakataon na patayin siya. Pagkatapos, inutusan ni Lloyd si Grimor na magtago sa loob ng kanyang katawan upang manatiling nakatago. Si Grimor ay labis na natuwa, iniisip na sa wakas ay nagkaroon siya ng pagkakataong makalapit at makuha ang kontrol sa katawan ni Lloyd. Ngunit sa sandaling nahawakan niya si Lloyd, agad siyang nagsimulang manginig sa takot. Dahil ang mana ni Lloyd ay labis na makapangyarihan, hindi na niya alam kung sino ang tunay na halimaw. Sa huli, muling ipinakilala niya ang kanyang sarili kay Lloyd sa pangalang Grim, nanginginig ang kanyang boses na para bang siya'y maluluha. Isang araw, habang masayang nakababad si Lloyd sa mga magic box, gumalaw si Albert, ang kanyang kuya. Ang dalawang magkapatid na lalaki ay nagtungo sa lugar ng pagsasanay upang magsanay ng spellcasting. Gaya ng inaasahan, bilang pangalawang prinsipe, natamaan ni Albert ang target sa bawat putok. Sanay sa parehong martial at magical art, naniniwala ang lahat na siya ang magiging kahalili sa hinaharap. Nang si Lloyd na ang mag-demonstrate, sinadya niyang sumablay ang mga kuha niya para maiwasang makatawag ng atensyon. Ang baluktot na bolang apoy ni Lloyd ay tumagos sa kanyang target at lumipad sa landas, na naging sanhi ng pag-ungol ng mayordomo na parang manok sa bukid ang kanyang binaril. Parang may napagtanto si Albert, sa katahimik na umalis at pinayagan si Lloyd na magpatuloy sa pagsasanay ng mag-isa. Nang wala nang nanonood, sinubukan agad ni Lloyd ang dual chanting skill ni Grim. Namutla si Grim nang makita niyang nagtaas ng kamay si Lloyd at niyaya siyang pagsamahin ang kanilang mana. Karaniwan, halos mahimatay si Grim pagkatapos umawit ng 2 o 3 spell. Ngunit si Lloyd ay umawit ng halos 100 spells sa parehong oras. Nagdulot ito ng pagka-nosebleed kay Grim dahil sa sobrang overload. Natuklasan din ni Lloyd na nakakapagsalita siya sa pamamagitan ng bibig ni Grim na lumalaki sa kanyang kamay. Kaya't inilabas niya ang lahat at pinagsama ang magkabilang bibig upang maghagis ng mataas na antas ng mahika. Natigilan si Grim sa sobrang takot. Sa pagkakataong ito, nagpakawala si Lloyd ng napakalakas na pagsabog ng apoy na kahit na ang mga tao sa loob ng kastilyo ay nakakita ng nagliliyab na liwanag na pumuno sa kalangitan. Nakatingin si Albert sa malayo. Lalo siyang naniwala na sadyang itinatago ni Lloyd ang kanyang tunay na lakas at maaari siyang maging isang genius sage sa hinaharap. Samantala, si Grim ay tahimik na nagdarasal sa kanyang puso, hindi sigurado kung ang brat na ito ay tao o isang uri ng halimaw. Sa kabutihang palad, naibalik ni Lloyd ang kalangitan sa oras gamit ang space-time magic. Kung hindi, siya ay pinarusahan ng husto upang mawala ang kanyang pagkain sa loob ng 1 buwan. Kinabukasan, lumabas sa mga lihim na ulat ang balita tungkol sa aksidenteng natangay ni Lloyd ang langit. Walang pakialam si Lloyd dahil ngayon lang siya interesadong mag-explore sa mga piitan. Nadama ni Grim na mula sa isang maalamat na demonyo ay naging isang yaya lamang, ginugugol ang buong araw sa pag-aalaga sa kanyang young master. Upang lumabas ng palasyo, kumuha si Lloyd ng acorn at gumamit ng mahika upang lumikha ng isang buhay na puppet. Ang mga buto at balat nito ay gawa sa dagta ng puno na may simulate na nerve fibers. Maaari itong kumilos tulad ng isang tunay na tao. Ngunit matalas ang mata ni Sylphana sa isang sulyap, napansin niyang lumaki si Lloyd ng 0.7 mm, kaya hindi siya nalinlang ng puppet. Ang huling solusyon, hiniling ni Lloyd kay Grim na itago ang sarili at kumilos bilang isang double para makatakas siya sa kastilyo. Ang kaluluwa ni Grim ay ganap na pumasok sa kahoy na puppet na nilikha ni Lloyd, habang ang kanyang tunay na katawan ay humiwalay at lumiit, gumagapang sa palad ni Lloyd bilang isang maliit na nilalang. Upang maging patas, ang bagong anyo ni Grim na ito ay compact, at pinahintulutan din nitong dumaloy ang mana ng mas maayos. Nang umalis si Lloyd sa kastilyo, nanatili si Grim sa silid at nagsimulang magplano ng isang bagay na madilim. Gayunpaman, pinasalamatan siya ni Lloyd sa pagtulong sa pagtakpan ng lahat. Dahil dito, bahagyang naantig si Grim, talagang naantig, hindi ang uri ng paggalaw. At pagkatapos, sa casual na pagtataksil sa kanyang amo, si Lloyd ay lumipad ng walang patutunguhan, ngunit wala pa ring ideya kung nasaan ang piitan. Sa sandaling iyon, nakita niya ang isang batang babae na nakapink na damit na nakikipaglaban sa isang grupo ng mga halimaw na pinamumunuan ni Lutos. Napagtanto niya na gumagamit siya ng isang uri ng enerhiya na nabasa niya tungkol sa mga dayuhang libro, ang chi,
isang anyo ng enerhiya na umiikot sa katawan sa pamamagitan ng mga diskarte sa paghinga, na nagpapahintulot sa isa na magpakawala ng kapangyarihan na lampas sa limitasyon ng tao. Matapos gawing pulp ang mga halimaw, napansin agad ng dalaga kung saan nagtatago si Lloyd. Lalabas na sana si Lloyd at batiin siya, ngunit sumigaw si Grimm sa isip niya, huwag. Kung malantad ang iyong pagkakakilanlan bilang ikapitong prinsipe, tapos ka na. Bago pa man siya makagawa ng anuman ay tumalon ng diretso ang dalaga sa bangin kung saan nakatayo si Lloyd. Napilitan si Lloyd na mag-transform gamit ang limitadong Identity Illusion Magic, isang spell na maaari lamang umasa sa mga pamilyar na larawan. Pinagsama niya ang sariling mukha sa pangalawang Prinsipe Albert at ginamit ang pekeng pangalang Robert. Ang babaeng nasa harap niya ay si Dao, isang B-rank adventurer at isa ring martial artist na gumamit ng chi. Nang makita niya ang isang gwapong lalaki, natigilan si Dao. Naisip niya sa sarili, pagkatapos ng 18 taong pagsasanay sa militar, para lang makahanap ng boyfriend, dumating na rin ang oras ko. Dahil ang kanyang mga kalamnan ay sobrang nabuo, ang mga lalaki ay karaniwang umiiwas sa kanya, mas pinipili ang mas mahinang uri ng mga lalaki sa halip. Kaya naman, agad na nagsimulang magplano si Dao na kaladkarin ang gwapong si Robert pauwi. Sa pag-invite ng kanyang boyfriend na si Dao kay Lloyd na sama-samang sakupin ang piitan, hindi niya inaasahan na ganoon pala siya kasigla. Dahil wala siyang mga kasamahan sa koponan, karaniwang nag-i-explore si Dao ng mag-isa, kaya natutuwa siyang makilala ang isang taong may kaalaman tungkol sa chi. Nagsimulang ipaliwanag ni Dao ang mga pamamaraan ng chi. Ang chi ay hinihigop, pinapaikot, at pagkatapos ay pinasabog sa isang cycle, na lumilikha ng kapangyarihan na lampas sa limitasyon. Sinubukan siyang gayahin ni Lloyd, ngunit pigil ang hininga. Dahil dito ay nagpanik si Dao, sa pag-aakalang maaaring nasugatan ang kanyang mga baga. Habang nag-aalala siya, mas lalo pang na-excite si Lloyd dahil ibang klaseng enerhiya ang naramdaman niya sa katawan niya. Isang enerhiya na naiiba sa mana, isa na maaaring gawing magic. Nagpa siya si Dao na turuan si Lloyd ng chi ng mga diskarte hanggang sa umalis sila sa piitan. Tinuruan pa niya siya ng ilang diskarte sa malapitang labanan gamit ang aura. Ang isang galaw ay sapat na upang agad na ibagsak ang boss ng piitan. Bumukas ang kabaan ng kayamanan, ngunit sa antas ng piitan na ito, malamang na walang mahalaga sa loob. Nagulat si Dao na na-master ni Lloyd ang aura control sa napakaikling panahon. Nagsimula siyang mangarap ng gising. Kung sasanayin ko siya ng mabuti at magdagdag ng kaunting master-disciple romance, kahit ang matanda sa bahay ay kailangang tumango at tanggapin siya bilang aking fiancé. Ngunit sa eksaktong sandali na nabuksan ang chest, isang mahiwagang side ang bumaril at halos mahati si Dao sa kalahati. Sa kabutihang palad, hinila siya ng malakas ni Lloyd sa gilid. Kaagad pagkatapos noon, lumitaw ang isang bungo na nakaharap sa halimaw, isang leech at diretsyong nakatingin sa kanilang dalawa. Napagtanto ni Dao na ito ay maliit na prito lamang at tiniyak ni Lloyd. Sinabi niya sa kanya na umalis sa kuweba at hayaan siyang lumaban mag-isa. Pero bago pa man makapagprotesta si Lloyd, hinampas siya ni Dao ng palad at pinalipad siya palabas. Habang tinatapon, nananangis pa rin si Lloyd, nako, hindi na ako nakakapanood ng epic fight. Kahit na napakalakas ng suntok, daan-daang beses na mas malakas ang harang ni Lloyd, kaya hindi siya nasaktan. Ang mga demonyo sa loob ng kuweba ay nanunood pa rin para sa kasiyahan nang bigla silang natangay sa lugar ng mana shock mula sa impact. Sinubukan ni Lloyd na tawagan si Grimm, ngunit walang sumasagot. Pagkaraan ng ilang sandali, mahinang naghatid si Grimm ng tulong. Tulungan mo ako, masyadong malakas ang tama ni Lady Silpha. Pagkatapos ay ganap na naputol ang signal sa loob ng kuweba, ang labanan ay nauwi sa kaguluhan. Si Dao ay unti-unting napagod, pinalo ng masama mula sa lahat ng panig. Alam niyang tiyak na hindi niya matatalo si Leech, ngunit sa kabutihang palad, nakatakas na si Lloyd. Sa labas, naghanda si Dao na tumakbo, nagrereklamo habang tumatakas. Ang mamatay dahil sa isang lalaki ay ang pinakamagandang paraan para mamatay. Biglang nagsalita si Leech, na ikinagulat ni Dao. Nakilala daw niya ang aura art, isang exotic technique na nakita niya noon. Nakuha niya ang mga kaluluwa at mga alaala ng hindi mabilang na mga adventurer, kaya ang mga diskarte ni Dao ay hindi rin sulit na kainin. Ang talagang nakatawag ng pansin niya ay ang batang lalaki na pinasabog niya sa labas. Si Lloyd, aniya, nag-react ang bata sa oras ng pag-atake ko. Hindi siya ordinaryong tao, pinaghalo ni Lloyd ang dalawang magkaibang kapangyarihan. Iniwasan niya ang mga pag-atake ni Leech habang inilalabas ang kanyang kakaiba ngunit marangal na aura art.
Matalim ang bawat galaw niya, parang isang talim na naghihiwa-hiwalay sa bawat hampas ng kanyang kalaban. Hindi naisip ni Leech na maaaring umiral ang gayong makapangyarihang aura art. Hindi rin niya maintindihan kung bakit ang nauna sa kanya ay isang salamangkero, ngunit may aura, mas malakas kaysa sa sinumang martial artist. Matapos matuklasan ang bagong trick na ito, tila naging ibang tao si Lloyd. Kahit na nagtayo ng defensive barrier si Leech, naputol pa rin siya sa kalahati. Sa isang kisap mata, ang labanan ay natapos na hindi kapani-paniwalang mabilis. Sa kabila ng matinding sagupaan para magtapon ng sparks kung saan-saan, nakakuha lang si Lloyd ng mapurol na kutsilyo. Ngunit tila naglalaman ito ng isang espesyal na uri ng mahiwagang kapangyarihan sa loob. Sa sandaling iyon, yumanig ang lupa at ang kaban ng kayamanan ay nagsimulang lumubog sa lupa. Ito ay isang pamilyar na kababalaghan. Matapos makuha ang kayamanan, nawala ang piitan. Ang chest talaga ang ubod ng piitan. Patuloy itong gumagalaw sa ilalim ng lupa upang mangolekta ng mga magic tool. Unti-unting nagiging piitan, sinisipsip nito ang enerhiya ng mga adventurer na darating upang sakupin ito at lumalakas sa paglipas ng panahon. Kung matalo, ilalabas ng core ng piitan ang lahat ng mga item nito at tatakas. Pagkaalis ni Lloyd sa piitan, agad na isinara ang pasukan. Ang core ng piitan ay muling nadulas sa ilalim ng lupa, na nag-iipon ng enerhiya habang naghihintay sa araw na ito ay muling lilitaw. Noon lang naalala ni Lloyd na ang kanyang underling dream ay malapit ng matuyo at mamatay. Bumalik sa bahay, nag-iisip pabalik sa pinakahuling hakbang na ginamit ni Lloyd, kahit si Lloyd mismo ay nadama na napakalayo niya, dahil sa ilalim ng normal na mga pangyayari, baka hindi na niya magawa. Minsan sinabi ni Grimm na gusto niyang maging sapat na malakas para lingunin siya ni Lloyd. Ngunit nakaalis na si Lloyd, wala nang paraan para makontak siya. Pag-uwi ni Lloyd, nakahandusay si Grimm sa sahig, natatakpan ng mga sugat sa buong katawan. Mali ang pakiramdam ni Grimm. Siya ay nasa bingit ng luha. Malinaw na isang demonyo, ngunit palaging ang inaapi, si Lloyd ay hindi alam kung ano pa ang sasabihin at maaari lamang aliwin ng kanyang kaibigan. Hindi pa rin makapaniwala si Grimm na matagal siyang iniwan ni Lloyd sa bahay dahil lang sa isang mapurol na kutsilyo. Inilublab ni Lloyd ang kutsilyo sa mainit na tubig at sinimulan itong hasain. Tamang-tama, nakakuha siya ng isang fragment ng mahiwagang marrow fluid na nakaukit sa loob ng talim. Ito ay isang kataliste para sa enchantment, na nagpapahintulot sa mga rune na inukit sa mga sandata upang mapahusay ang kanilang kapangyarihan. Halimbawa, ang kutsilyong ito ay maaaring mapuno ng isang spell na pampalakas ng lakas. Sa pagkakataong ito, nakakuha si Lloyd ng isang vial ng mahiwagang marrow fluid, isang materyal na napakabihirang at mahirap gawin. Kung nabigo siya sa proseso ng kaakit-akit, ang likido at ang sandata ay mawawala sa kawalan. Sa makatuwid, nagpa siya si Lloyd na pag-aralan at pinuhin ito mismo mula sa simula. Noong una, ito ay simpleng purification spell lamang. Ngunit kung ang kadalisayan ay nadagdagan, ito ay natural na maghihiwalay sa iba't ibang mga bahagi. Ang mga materyales na kailangan para makalikha ng marrow fluid ay silver oil at red magic powder, isang powder ground mula sa core ng isang piitan. Maaaring gamitin ni Lloyd ang treasure chest na kakakuha lang niya. Tungkol naman sa silver oil, kailangan itong hilingin ni Lloyd sa kanyang maharlikang ama. Nang marinig ng hari na pilak sa halip na ginto ang hinihingi ng kanyang anak, inisip ng hari na matipid si Lloyd para sa pamilya at agad itong pumayag. Anak ko talaga. Bukod dito, kinailangan ding ayusin ni Lloyd ang mga bagay gamit ang kanyang mga kamao laban sa kanyang kapatid na si Sin upang makakuha ng mas maraming langis. Kahit nanandaya siya sa buong laban, hindi pa rin siya natalo ni Lloyd. Sa kabutihang palad, si Silpha, na isang malaking tagahanga ng ikapitong prinsipe, ay masayang niregaluhan siya ng isang bote ng langis. Tuwang-tuwa siya nang makitang bumalik si Lloyd sa peak form, hindi nakaawa-awa gaya noong nakaraan. Nanginginig si Grimm mula ulo hanggang paa, ngunit hindi naglakas loob na magsalita sa harap ng halimaw na ito, Maria. Nang maramdamang nagiging mapanganib na ang sitwasyon, agad na umatras si Lloyd. Siya at si Grimm ay nadulas sa kanilang lihim na base upang simulan ang paggawa ng gayuma. Pumunta rin si Lloyd para manghiram ng armas sa kanyang kuya Albert. Gaya ng inaasahan sa isang prinsipe, sa isang pangungusap lamang, naglabas ang mga maharlikang gwardya ng isang buong tumpok ng mga armas. Magkagayunman, masakit ang kanilang mga puso, dahil walang sino man ang tunay na naniniwala na ang isang 10 taong gulang ay maaaring gumawa ng mga mahihirap na enchantment. Diretso sa trabaho si Lloyd.
Ngunit ang ordinaryong bakal ay hindi makayanan ang dami ng mahiwagang kapangyarihan na ibinuhos niya dito at patuloy na nadudurog. Masigasig na hinimok ni Grimm. Matapos ang hindi mabilang na mga kabiguan, sa wakas ay nagtagumpay si Lloyd sa paggawa ng kanyang unang espada. Sa 120 armas, nagtagumpay si Lloyd na may 50 lamang. Ngunit iyon lamang ay sapat na upang mabigla si Albert. Kahit na ang pinakamahuhusay na enchanter ay nagkaroon lamang ng success rate na humigit kumulang 10%, kaya ang talento ni Lloyd ay lumampas sa lahat ng inaasahan. Ang mga sundalo ay nag-aalinlangan, ngunit sa isang mahinang pagpindot lamang sa kaluban ng espada, agad na nila itong nabali. Dahil ang talim ay walang katotohanan at makapangyarihan, maging ang sariling espada ni Albert ay matagumpay na pinahusay ni Lloyd. Gusto ni Lloyd na makita ang totoong kapangyarihan sa totoong labanan, kaya binanggit ni Albert ang paparating na monster hunting trip kasama ang kanilang maharlikang ama. Isang perpektong pagkakataon upang subukan ang mainit na batch na ito. Kinaumagahan, ang pangalawang prinsipe at si Lloyd ay naglakbay ng magkasama upang manghuli ng mga halimaw. Sa daan, ginamit ni Lloyd ang aura technique na natutunan niya noong nakaraang araw at madaling natukoy ang isang grupo ng mga halimaw na nakahiga sa pagtambang. Ang mga sundalo, kasama si Shaw, ay agad na sumugod sa labanan. Ang mga sandata na nabighani ni Lloyd ay madaling hiniwa sa bakal, kaya ang mga mahihinang halimaw na iyon ay wala. Tulad ng para kay Silpha, gumamit lamang siya ng isang ordinaryong espada, ngunit pinunasan pa rin ang 12-dosenang mga halimaw. Talagang nakakatakot. Biglang lumitaw ang martial artist na si Dao, nag-aapoy ang kanyang mukha sa fighting spirit. Kung saan may mga gwapong lalaki, nandoon siya. Kaya agad na tumalon si Dao para tumulong. Namutla si Lloyd nang makita siya, natatakot na malantad ang kanyang pagkatao. Naramdaman na ni Dao na may gumagamit ng aura sa malapit, ngunit hindi niya mahanap si Robert. At kamukhang kamukha ni Lloyd ang gwapong lalaki noon. Nang makita ni Silpha si Dao na sinusubukang manligaw sa ikapitong prinsipe, agad siyang sumugod para balaan siya. Sa kabutihang palad, pumagitna si Albert sa oras, kung hindi ay nagsimula na silang dalawa sa labanan sa mismong larangan ng digmaan. Nang gabing iyon, nagtayo ang grupo ng kampo sa tabi ng lawa. Walang kahihiyang ipinagpatuloy ni Dao ang pagdikit sa kanyang crush. Nang gumapang si Lloyd sa kanyang tent, laking gulat niya nang makita si Silpha na nagpapalit ng damit sa loob ng kanyang tent. Inangkin niya ang tungkuling protektahan ang ikapitong prinsipe at kinuha na lamang niya ang tolda. Sinubukan ni Lloyd na humanap ng ibang matutulugan, ngunit ikinulong siya ni Silpha sa isang chokehold. Ipinaliwanag na sa labas ay naroon ang babaeng iyon na mas delikado pa sa mga halimaw. Aksidenteng nasaksihan ni Dao ang eksenang ito at napagkamalan si Silpha na isang masipag na kasambahay, kaya agad itong sumugod para makipag-away. Mabangis ang pagtatalo nilang dalawa kaya nagtipon-tipon ang mga kawal na parang nanunood ng isang dula, ngunit binugbog at iniwang nakahandusay sa lupa ng dalawang babae. Sa puntong iyon, sa wakas ay ipinaliwanag ni Dao na siya ay nasa isang misyon lamang upang ayusin ang isang kalapit na templo at walang balak na sundan si Lloyd. Biglang lumitaw ang isang dambuhalang lobo. Ito pala ay ang mabangis na bearwolf species na nagdudulot ng kalituhan sa buong rehiyon. Gustong subukan ni Albert ang espadang pinahusay ni Lloyd, kaya agad siyang umabante at pinakawalan ang nagliliyab na bolang apoy. Salamat sa kapangyarihan ng enchantment, sinunog ng pag-atake ang lobo sa isang welga. Gayunpaman, tanging si Grimm lamang ang nakapansin na ang kalapit na templo ay talagang isang selyo, na nakakulong sa isang masamang demonyo. Hindi nagtagal, ang demonyong nagngangalang Pazu ay inilabas ang kanyang ulo mula sa bibig ng napatay na lobo, gamit ang kanyang kapangyarihan upang buhayin ang bearwolf at utusan ang buong grupo na umatake. Ang mga lobo ay nagtataglay ng nakakabaliw na mga kakayahan sa pagbabagong buhay, kaya't gaano man kalakas ang pakikipaglaban ng lahat, hindi nila ito mapabagsak. Sa gitna ng kaguluhan, umupo na lang si Lloyd para magtala at pag-aralan ang control-type magic ni Pazu. Naiwan si Silpha na tumayo sa harapan at protektahan siya. Nang makita kung gaano kakalmado si Lloyd, sinimulan siyang guluhin ni Pazu. Hindi ito nakayanan ni Silpha at agad na binunot ang kanyang espada, pinutol ang 4 na paa ng bearwolf na kanyang kinokontrol. Dahil nakatuon si Pazu sa pagpapanumbalik ng kanyang host, ang iba pang mga lobo ay nagyelo sa pwesto at ang kanilang bilis ng pagbabagong buhay ay bumagal ng husto. Agad na umatake ang pangalawang prinsipe at si Dao. Labis na ipinagmamalaki ni Silpha ang espadang engkantado ni Lloyd at bahagyang nagpakawala. Nang samantalahin ang pagkakataon, sumugod si Pazu mula sa likuran at kinagat siya, nilunok siya ng buo.
Ngunit kaagad, mula sa loob ng tiyan ng lobo, pinakawalan ni Silpha ang kanyang sukdulang galaw. Ang kambal na dragon ay umakyat sa langit, pinupunit ang katawan nito mula sa loob. Sinundan ito ng diving phoenix strike, na pinutol ang ulo ng bearwolf sa unahan ng walang natirang landas upang makatakas, natumba si Pazzo, ngunit tumanggi pa rin siyang sumuko, nagpakawala ng agos ng makamandag na gas na nagparaliz sa lahat. Si Silpha ay natamaan sa ulo, natangay sa lawa, at malubhang nasugatan. Sakto namang sumugod si Dao para iligtas siya, tinulungan si Silpha na makaiwas sa huling suntok. Si Lloyd lang ang hindi naapektuhan ng poison gas, dahil gumamit siya ng aura techniques para labanan ang mga lason. Gayunpaman, hindi sapat ang lakas ni Dao para kalabanan si Pazzo at mabilis siyang nahuli. Ngunit ang batang lalaking baliw na ito ay tumangging sumuko. Marami pa ring gwapong lalaki sa labas na naghihintay sa kanya na mangolekta. Inilabas ni Tao ang kanyang Thunder Suppression Break, pinasabog si Pazzo sa lawa. Ngunit kaagad pagkatapos, siya ay nilamon ng buo ng isa pang bearwolf. Balak ni Pazzo na gawing subordinate si Silpha, ngunit natakot siya nang makita niyang kalmado pa ring nakatayo si Lloyd sa loob ng poison gas na parang walang mali. Sa tabi ni Lloyd nakatayo si Grim, isa pang demonyo, nakatingin sa kanya nang may mukha na nagsasabing, "Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko sa iyo." Nang marinig ang pang-iinsalto sa kanya ni Pazzo, namula ang mukha ni Grim sa galit. Noong una, nagplano si Grim na hikayatin siya na sumuko dahil sa pagkakaisa ng demonyo, ngunit pagkatapos na sumpain, nagbago ang isip niya. "Kalimutan mo na, hahayaan na lang kitang mamatay." Muling sinunggaban ng mga lobo si Lloyd. Ngunit sa maikling panahon, natutunan na ni Lloyd kung paano baguhin ang kalikasan ng mahiwagang kapangyarihan, pinalaya ang buong Bearwolf Pack mula sa kontrol ni Pazzo. Ang Bearwolf na lumunok kay Dao ay iniluwa din siya, na nagpapahintulot sa kanya na mabuhay. Nang magkamalay sila, agad na nakilala ng mga lobo si Pazzo bilang tunay na kalaban at nagmadaling maghiganti. Ngunit ang kapangyarihan ni Pazzo ay napakalaki, na pinasuko ang lahat ng 7 lobo ng madali. Alam ni Lloyd na ang mga demonyo ay hindi maaaring patayin sa pamamagitan ng ordinaryong salamangka, kaya labis niyang sabik na ilabas ang kanyang buong lakas. Ang kanyang mana ay sumabog at nilamon ang buong lugar, na halos mamatay si Pazzo. Binalaan na siya ni Grim kanina, ngunit ayaw niyang makinig. Ngayon ay wala nang nagligtas sa kanya. Tumalikod si Pazzo at desperadong tumakas. Ngunit ang bilis ng paghahagis ng ikapitong prinsipe ay napakapangit. Agad na nakulong si Pazzo ni Lloyd sa loob ng isang spatial magic barrier. Kahit na humingi ng awa si Pazzo, nagpasya pa rin si Lloyd na gamitin siya bilang isang paksa ng pagsubok upang mag-eksperimento sa isang spell na naglalaman ng lahat ng 4 na katangian. Ang spell ay patuloy na isinagawa ng 100 beses bawat minuto sa loob ng 30 minuto. Walang inaasahan na pagkatapos lamang ng 5 minuto, makikilala na ng demonyong si Pazzo ang kanyang mga ninuno. Nang magkamalay ang lahat, agad na nagpanggap si Lloyd na may nagpakitang lalaki na nagngangalang Robert at natalo ang demonyong si Pazzo. Samantala, lihim na hinigop ni Grim ang natitirang ambisyon at mahiwagang kapangyarihan ni Pazzo sa kanyang sariling katawan. Bagamat laging sinasabi ng bata na balang araw ay magiging sapat na ang kanyang lakas upang makapaghiganti sa kanyang kasalukuyang kalagayan, napakalayo pa rin ng araw na iyon. Pagkatapos bumalik sa palasyo, nagsumite si Albert ng petisyon na humihiling sa hari na idagdag ang ikapitong prinsipe sa linya ng paghalili. Naniniwala siya na bagamat bata pa si Lloyd, taglay niya ang mga katangian ng isang matalino at may kakayahang pinuno. Sumang-ayon kaagad ang hari pagkatapos marinig ito, ngunit si Lloyd mismo ay interesado lamang sa mahika. Ang isa sa mga bearwolf mula sa nakaraang labanan ay sumunod din kay Lloyd pabalik sa palasyo bilang isang alagang hayop. Pinangalanan itong Chiro ni Lloyd dahil sa malambot at magandang puting balahibo nito. Nang makitang dahan-daang hinahaplos ni Lloyd si Chiro, pinaypayan din ni Grim ang kanyang balahibo para gayahin ito at makakuha ng atensyon. Walang nakakaalam kung anong klaseng demonyo ang may inggit sa isang asong tulad nito. Sinimulan ni Lloyd na sanayin si Chiro na magsagawa ng mga pangunahing aksyon, tulad ng pakikipagkamay at pagtayo gamit ang mga hulihan nitong binti. Gayunpaman, ang kanyang tunay na layunin ay advanced na pagsasanay gamit ang magic. Nang subukan ni Lloyd na magsulat ng isang control formula, biglang nagsimulang tumalon si Chiro, na parang short circuit. Nang marinig ito, ipinakilala ni Silpha si Lloyd sa isang dalubhasa sa halimaw, si Prinsesa Elisa. Nang makita niyang bumibisita ang kanyang nakababatang kapatid, sumugod si Elisa at niyakap si Lloyd ng mahigpit na halos mawalan ng malay.
Ipinaliwanag niya na ang sikreto sa pagpapaamo ng mga halimaw ay nasa pag-ibig at pagmamahal. Tanging kapag ang master at ang alagang hayop ay konektado sa isa't isa na layunin ay susunod ang halimaw. Iniisip si Cyril na tumatakbo ng 3 lap at tumatahol na woof-woof. Sinubukan ni Lloyd na i-visualize ito, at agad na ginawa iyon ni Chiro. Agad na nakakuha si Lloyd ng mas malalim na pag-unawa kung paano kumonekta sa mga halimaw. Sa pagbabalik kasama si Silpha, dinala ni Albert ang ika-4 na prinsipe, si Dian, upang makilala si Lloyd. Narinig ni Dian ang mga chismis na si Lloyd ay maaaring mangakit ng mga armas at gusto niyang i-verify ang mga ito. Siya ay bihasa sa panday mula pagkabata, kaya lalo siyang na-curious. Nang makita ni Dian si Lloyd na nagpanday ng isang mahiwagang espada gamit ang kanyang sariling mga kamay, agad siyang naniwala at tuwang-tuwang binuhat si Lloyd sa ere. Sinabi ni Dian na kapag nasa tabi niya si Lloyd, maaaring magkatotoo ang kanyang pangarap na mapanday ang pinakamalakas na magic sword sa mundo. Tuwang-tuwa rin si Lloyd sa pag-iisip ng mga ordinaryong tao na nagpapaputok ng mga bolang apoy gamit ang isang espadang indayog. Kaya pumayag siyang makipagtulungan kaagad. Gayunpaman, kahit ilang beses nilang subukan, nabigo pa rin sila. Napagtanto ni Lloyd na kulang siya ng red magic powder, isang material na kinuha mula sa mga monster core. Ito ang parehong sangkap na minsan niyang natagpuan sa loob ng mapurol na kutsilyo. Ang problemang ito ay medyo simple, kaya agad na sumama si Lloyd kay Silpha sa Adventurers Guild upang magrehistro ng isang quest. Bago naging swordsmanship tutorial ni Lloyd, si Silpha ay isang A-rank adventurer. Siya ay sikat sa ilalim ng titulong Silver Sword Princess. Nasakop niya ang hindi mabilang na mga piitan na may kapangyarihang maihahambing sa isang demonyo. Ngunit pagkatapos magretiro sa loob ng maraming taon, bumaba siya pabalik sa rank ng C. Sa pagbabalik upang tanggapin ang isang dungeon quest, kailangan ng isang party ng kahit isang B-rank adventurer. Nang sila ay nakaramdam ng pagkabigo, biglang lumitaw si Dao. Nilibat niya ang mga piitan kung saan-saan, hinahanap si Robert ng walang tagumpay. Ngunit dahil doon, na-promote siya sa A-rank sa halip. Gusto ni Dao na samahan si Silpha para magkaroon ng pagkakataong makadalo sa pangalawang tea party ni Prince Albert. Dahil masakit pa rin siyang single sa quest board, binanggit ni Silpha na minsan ay nakaharap niya ang isang lubhang mapanganib na organisasyon na tinatawag na Assassin's Guild. Sa tulong ni Dao sa pagpaparehistro, sa wakas ay nakuha ni Lloyd ang mga materyales mula sa huling treasure chest ng piitan. Pagkatapos noon, matagumpay na nakagawa sina Lloyd at Dian ng isang napakalakas na magic sword. Ang isang indayog lamang ay maaaring mag-trigger ng isang nakakatakot na pagsabog. Ito ay klasikong Lloyd overbuffang muli. Nang gabing iyon, naramdaman ni Lloyd na may pumasok sa palasyo. Hindi pa niya alam na ang taong ito ay miyembro ng Assassin's Guild na binanggit ni Silpha. Agad na lumipad si Lloyd para harangin ang nanghihimasok at naglagay ng harang para harangin sila. Ngunit ilang saglit lang ay naamoy niya ang isang matamis na halimuyak na nagmumula sa dalaga. Agad na naparalisa si Lloyd. Kahit na ang magic ng detoxification ay hindi ito maalis. Sinabi ng batang babae na siya ay sinumpa ng lason mula ng ipanganak, kaya naman tinawag siya ng mga tao na general na binansagang poison butterfly. Pagkasabi noon ay nalagpasan niya ang harang ni Lloyd at tumakas, hindi na siya hinabol ni Lloyd, dahil ang gusto niya ay mahanap ang hideout ng buong grupo ng assassin. Ayon kay Silpha, lahat ng miyembro ng Assassin's Guild ay isinumpa at nagtataglay ng mga espesyal na kakayahan. Hindi nagtagal at natunto ni Lloyd ang hideout ni Jen at ng kanyang mga kasama. Kahit alam nilang siya ang 7th Prince, kailangan pa rin nilang gumawa ng hakbang dahil hindi nila kayang hayaang mag-leak ang impormasyon. Ang una ay ang Babylon, binansagan ng giant rat, na ang sumpa ay nagpapalambot sa kanyang katawan na parang goma at malayang nakayuko. Sumunod ay si Crow, na tinawag na Night Raven, isang lalaking nakasuot ng maskara at may hawak na sumpa na mahika. Kahit natamaan ng kanyang sumpa na incantation, iniwaksi ito ni Lloyd at iniwasan ang suntok ng kalbo. Ngunit kaagad pagkatapos nito, nahuli siya sa sutla ng gagamba ni Galilea. Binansagan ng Spider-Man, isang isinumpang uri ng gagamba na mamamatay tao na ang mga sinulid ay maaaring magbigkis sa sino mang mahawakan nila. Para makalaya, napilitang habarin ng 7th Prince ang kanyang damit. Ngunit bago pa siya maka-counter-attack, kumuha siya ng slash mula kay Talia 100 Scars. Ang kanyang sinumpaang kakayahan ay naging sanhi ng sino man na pumasok sa kanyang linya ng paningin upang ibahagi ang mga pinsala sa kanya, ibig sabihin na ang pag-atake sa kanya ay katulad ng pag-atake sa sarili. Sa wakas, naroon na si General,
ang nakalusot sa palasyo ng hari kanina. Nag-activate lang ang kakayahan ni Jen kapag kinailangan niyang tanggalin ang kanyang damit at ilantad ang sinumpaang balat para maglabas ng lason. Matapos lubos na maunawaan ang mga kakayahan ng bawat mamamatay tao, si Lloyd ay naging mas nasasabik. Hanggang ngayon, warm up lang. Ngayon ay nagseryoso na siya sa wakas. Nang mapagtanto ng mga assassin na si Lloyd ay gumagamit ng mga diskarte sa espada na kapareho ni Sylphis, ang Silver Sword Princess, lahat sila ay nakaramdam ng lamig sa kanilang mga gulugod. Sino ang mag-aakala na ang batang ito ay nag-aaral ng Sylphis swordsmanship mula pagkabata? Sa ilang galaw lang, tuluyan ng dinurog ni Lloyd ang kakayahan ng bawat assassin ng walang awa. Nagpakawala pa siya ng mga diskarteng katulad ng sa kanyang master, na naging ganap na walang magawa si Crow. Sa kabila ng pagtanggap ng masasalamin na pinsala mula sa sumpa ni Talia, nagpatuloy si Lloyd sa pag-atake. At kakaiba, ang sakit mula sa backlash ay talagang nagpasaya sa kanya. Sumugod si Galilea, sinusubukang i-lock ang mga braso ni Lloyd, ngunit sa sandaling hinawakan niya ito, diretso siyang itinulak sa dingding. Sa huli, lumapit si Lloyd kay Jen at sinabihan itong pakawalan ang kanyang lason at patuloy na lumaban. Buti na lang at napigilan siya ni Galilea sa oras, dahil kung tunay na pinakawalan ni Jen ang kanyang lason, lahat ng naroon ay makikilala ang kanilang mga ninuno. Sa pagbabalik tanaw sa buong labanan, napagtanto ni Lloyd na lahat sila ay hindi na kontrol ang kanilang mga sumpa, kaya naman sila ay iniiwasan ng lipunan. Matapos maunawaan ang lahat, nagpasya si Lloyd na tulungan ang grupo na kontrolin ang kanilang mga kakayahan sa pamamagitan ng paglalagay ng circulation enchantment sa bawat katawan nila. Napaiyak ang lahat dahil simula ngayon, mabubuhay na sila tulad ng mga normal na tao. Binigyan si Lloyd ng bagong set ng damit dahil ang nauna ay nasira ng spider silk. Sinimulang sabihin ni Galilea kay Lloyd ang dahilan kung bakit nabuo ang Assassin's Guild. Ang dating pinuno ay si Jade, binansagan na Shadow Wolf, na sinumpa ng kakayahan ng instantaneous teleportation dahil hindi niya ito makontrol. Panay ang pagkurap ni Jade sa buong lugar. Isang araw, itinatag niya ang Assassin's Guild, na nagsagawa ng mga tago na misyon na hindi kayang hawakan ng Adventurers Guild. Sa bawat oras na makumplito nila ang isang misyon, nag-iiwan sila ng isang emblem ng barya sa pinangyarihan, umaasa na isang araw ay kikilalanin ng Adventurers Guild ang kanilang pag-iral bilang mga tagapagtanggol ng kapayapaan. Habang nasa kalagitnaan siya ng pagkukwento, biglang nag-teleport ang isang sulat na may emblem ng Assassin's Guild. Nakasaad sa liham na si Jade ay naging Panginoon na ngayon ng rehiyon ng Lutos at inimbitahan ang buong grupo na dumalo sa isang piging. Nang makita kung gaano katiyak ang pag-teleport ng sulat, nagsimulang maghinala si Lloyd. Nagpasya si Jade na sundan ang grupo sa Lutos para makita kung ano talaga ang nangyayari. Nang dumating sina Silpha at Shiro sa hideout ng Assassin's Guild, wala silang nakitang tao roon, tanging damit lang ni Lloyd at isang sulat. Nang ibalik nila ito para ipakita kay Albert, naniwala ang lahat na kinidnap si Lloyd at dinala sa Lutos. Ang ikalawang prinsipe, na galit, ay agad na nag-utos sa hukbo na maghanda ng isang rescue mission para sa kanyang nakababatang kapatid. Samantala, gumamit si Lloyd ng flight magic para dalhin ang buong grupo ng assassin sa Lutos sa napakabilis na bilis. Habang pumunta si Jen sa kagubatan para maghanap ng makakain, nabalitaan ni Lloyd ang kanyang nakaraan. Si Jen ay sinumpa ng lason mula ng ipanganak, na humantong sa pagkamatay ng kanyang mga magulang. Si Jade ang nagligtas sa kanya, nag-alaga sa kanya, at nagdala sa kanya sa Assassin's Guild. Sa pangkalahatan, si Jade ay parang isang nakatatandang kapatid. Matapos marinig ito, mas naging sabik si Lloyd na makilala si Jade at makita kung anong klaseng tao siya. Pagkatapos kumain ng busog, nakatulog si Lloyd sa damuhan. Samantala, ang Assassin's Guild ay pumasok sa kastilyo upang tingnan ang sitwasyon ni Jade, habang si Grimm ay palihim na sumunod sakaling may mangyari at kailangan niyang magulat muli kay Lloyd. Pagkapasok, nagulat ang lahat nang makitang nag-host si Jade ng isang engranding salo-salo. Siya na ngayon ang naging Panginoon ng Lutos at lubusang nakabisado ang kanyang kakayahan sa teleportasyon. Labis na naantig ang grupo na muling makasama ang kanilang pinuno, ngunit hindi nagtagal ang kagalakan. Ang mga tao sa piging ay biglang nag-transform sa mga demonyo. Maging si Jade mismo ay kinuha ang kanyang katawan. Nang maramdamang may mali, sinubukan ni Grimm na iligtas ang lahat. Ngunit bago pa man siya makagawa ng anuman, pumikit si Jade at pinalipad siya ng isang suntok diretso sa kung saan natutulog si Lloyd. Nang marinig ang kaguluhan, sakto namang nagising si Lloyd nang mahayag ang tunay na ugali ng demonyo sa loob ni Jade. Ito ay si Gusama,
na tinawag na Calamity Demon, isang nilalang mula sa impyerno na naghangad na agawin ang mga katawan na may pambihirang kakayahan sa teleportasyon. Ipinahayag ni Gusama na ang kalooban ni Jade ay nasira hanggang sa mamatay at ang kanyang katawan ay naging isang sisidlan lamang. Sinabi rin niya na ang mga miyembro ng Assassin's Guild ay mga huwarang host, dahil pinahintulutan ng kanilang mga sinumpaang katawan na mas madaling makibagay ang mga demonyo. Nang sunggaban ni Gusama si General, natuklasan niya na ang katawan nito ay natatakpan ng mga karakter na nagbubuklod ng kaluluwa. Hindi na uunawaan kung ano ang mga ito, nagngangalit siya, hinihiling na malaman kung sino ang nangahas na markahan ang kanyang ari-arian. Kahit na kontrolado ng inkantasyon ni Gusama, nanggigigil si Jen at tumanggi na ihayag si Lloyd. Kinagat niya pa ang sarili niyang dila para masaktan ang sarili. Determinado na huwag ipagkanulo ang kanyang mga kasama. Sa sandaling iyon, lumitaw si Lloyd sa himpapawid. Isang mapangwasak na spell ang tumama sa katawan ni Gusama, na lumikha ng isang napakalaking bunganga na puno ng tinunaw na lava. Dahil alam niyang muntik nang kitilin ni Jen ang sarili niyang buhay dahil sa kanya, labis na naantig si Lloyd. Pinagaling niya si Jen at sinabihan ang lahat na umalis kaagad. Ang mga demonyo, sa pag-aakalang patay na si Gusama, ay humagulgol sa kawalan ng pag-asa. Ngunit sa katotohanan, nakaligtas siya, salamat sa pambihirang bilis ng teleportasyon ni Jade. Agad niyang inutusan ang kanyang mga nasasakupan na ituloy ang Assassin's Guild, dahil kung mawala ang kanilang landas, ang paghahanap sa kanila muli ay magiging lubhang mahirap. Ngunit hindi si Lloyd ang tipo na tumatabi at nanunood ng mga demonyong tumatakbo. Sa isang napakalakas na spell, hinipan niya ang buong kastilyo, pinutol ang pagsulong ng demonyo. Nang makitang may naglakas loob na humarang sa kanyang dinadaanan, agad na umatake si Gusama. Ang kanyang hampas ay tumagas sa harang ni Lloyd. Buti na lang at umiwas si Lloyd sa oras. Kalahating segundo na mas mabagal, at makikilala niya sana ang kanyang mga ninuno. Sa sandaling ito, nanginginig si Remote habang ipinaliwanag niya na ang lahi ng demonyo ay nahahati sa mga hanay. Si Pazzo ay naging isang ikawalong rank lamang na demonyo, habang siya mismo ay nasa ikatlong rank. Gayunpaman, ganap na naiiba si Gusama. Siya ay isang maharlikang demonyo na may dalisay na linya ng dugo, na may napakalakas na kapangyarihan na kahit 100 unang rank na mga demonyo na pinagsama ay hindi makakalaban sa kanya. Ngunit walang kinatatakutan si Lloyd. Sa kabaligtaran, nakaramdam siya ng tuwa sa pagkakataong subukan ang sarili laban sa napakalakas na kalaban. Bagamat napakalakas ni Lloyd sa mahika, ang paggamit ng mga ordinaryong spell para pumatay ng mga demonyo ay parang pagwiwisik ng tubig sa isda. Isang malaking delubyo lamang ang tunay na makapagpapabagsak sa kanila. Gayunpaman, si Gusama ay parang isang halimaw mula sa malalim na dagat. Sa isang simpleng hampas lang, tumagos siya sa 2 layer ng harang ni Lloyd. Sumunod na dumating ang isang barrage ng mana spears, tulad ng homang missiles na handang durugin ang lahat ng bagay sa kanilang landas. Pagkatapos ay nag-teleport si Gusama sa harap mismo ni Lloyd at nagpakawala ng isang sipa na napakalakas na ang harang ni Lloyd ay kitang-kitang nabaluktot. Pinapanood ang labanan sa pagitan ng 2 halimaw na nakasuot ng balat ng tao. Nakatayo sa labas si Roar na umiiyak hanggang sa maubos ang kanyang luha. Bagamat nagtayo si Lloyd ng napakalaking pader ng bato upang harangan ang alon ng mana spears, pagkatapos ay pinakawalan ni Gusama ang kanyang tunay na kapangyarihan, pinagsama ang mana spears sa teleportation, na bumubuo ng isang teknik na kilala bilang Shadow Wolf. Ang bilis nito ay naging imposible para kay Lloyd na mahulaan kung saan ito lilataw. Sa isang kisap mata, parang pinko siya ng katawan ni Lloyd, pero substitute decoy lang iyon. Ang tunay na Lloyd ay nag-teleport na sa likod ni Gusama at dumiretso sa kanya. Sa kasamaang palad, ang bilis ng teleportasyon ni Gusama ay masyadong mabilis, na naging sanhi ng pag-atake upang makaligtaan ang target nito. Sa labas ng lungsod, dumating din ang grupo ng pangalawang prinsipe at si Silpha, na nagpapahintulot sa Assassin's Guild na makatakas sa pagtugis ng demonyo. Noong una, inakala pa ni Silpha na ang mga assassin mismo ang kumidnap kay Lloyd at halos putulin silang lahat. Kung si Elisa ay hindi nagpakita sa oras. Itinuro niya na kung mayroon silang masamang hangarin ay kinain na sila ni Fenrir at hindi na nakatayo doon na nag-uusap. Naghanda si Silpha na sumugod at iligtas si Lloyd. Ngunit ang isang Shadow Wolf Strike mula kay Gusama ay bumagsak ng buo sa tulay, na nagpadala sa mga demonyo na bumulusok sa ilog. Napagtanto ng pangalawang prinsipe na ang pagtambangan ay lubhang mapanganib, kaya agad siyang nag-utos ng pag-atras mula sa tarangkahan ng lungsod.
Ang desisyong iyon ay nagbigay daan kay Lloyd na lumaban ng may kapayapaan ng isip nang hindi nababahala na ilantad ang kanyang mga sikreto. Inutusan ni Silpha si Chiro na tumalon sa gumuhong tulay para iligtas si Lloyd, ngunit dahil sa sobrang taba niya, hindi niya magawang tumalon. Bumagsak nang may malakas na pagsabog sa ilog, lumulutang ang tiyan na parang balyena na nakabitch. Walang choice ang Silver Sword Princess kundi maghanap ng ibang ruta. Ngunit nang siya ay malapit ng tumalon, siya ay tinambangan ng isang demonyo. Salamat sa kanyang maliksi na footwork, nagawa niyang harangan ang pag-atake sa oras. Ang demonyo ay nag-claim na siya ay isang ika-8 rank na demon, na gumagamit ng pinakamalakas na estilo ng espada sa Demon Realm, ang Heavenly Demon One Blade School. Ngunit bago pa man magsimula ang laban, hindi na napigilan ni Silpha ang pangungutya sa kanya. Anong klaseng sombrero ang suot mo? Para kang isang bukol ng dumi, matanda. Sa labas ng lungsod, ginamit ng pangalawang prinsipe ang kanyang swordsmanship para magpatawag ng meteor shower na nagpaulan sa mga demonyo. Sa kabila ng pagod, sumigaw pa rin siya ng pampatibay loob, na hinimok ang mga sundalo na magpatuloy sa pakikipaglaban. Samantala, ang labanan sa pagitan ng 8th rank na demonyo at ng Silver Sword Princess ay naging lubhang matindi. Napakabilis ng kanilang takbo kaya hindi sila makita ng mga ordinaryong tao. Si Silpha ay nagpakawala ng isang mapang wasak na pagpatay, at ang demonyo ay tumugon sa isang parehong malakas na ultimate technique. Nasugatan ang magkabilang panig, nang makitang hindi pa rin ito sapat, pinakawalan ng ika-8 na rank na demonyo ang kanyang pinakamalakas na galaw, isang napakabilis na slash na humiwalay sa laylayan ng palda ni Silphy. Ang sword art na ito ay ang kulminasyon ng habang buhay na marahas na pagsasanay ng may nagmamay-ari na eskrimador, na makikita sa hindi mabilang na mga galos na tumatakip sa kanyang mga braso. Dahil sa pagkaawa sa eskrimador na iyon, nagpa siya si Silpha na gamitin ang espada na pinatibay ni Lloyd na nakatago sa loob ng balahibo ni Chiro. Hindi pa siya nang ahas na lumaban ng buong lakas noon, dahil walang espada ang makatiis kahit isang suntok mula sa kanya. Kaya't pinalakas ni Lloyd ang talim na ito upang maging lubhang matibay nang hindi nagdaragdag ng anumang mga enchantment. Iginuhit ang Demon Slaying Sword, pinakawala ni Silpha ang Slash One Lake, sinakop si Crow, agad na ipinadala ang demonyo sa death counter. Sa loob ng lungsod, malayo pa rin matapos ang labanan ni Lloyd at Gusama. Ang mga diskarte ng Demon Lord ay patuloy na umunlad, ngunit lahat ng mga ito ay itinayo sa pundasyon ng Shadow Wolf, isang bagay na hindi pa rin naiisip ni Lloyd kung paano kokontrahin. Kung mas mabagal man lang ng 1 o 2 segundo si Lloyd, matusok na siya agad hanggang mamatay. Pagod na umiwas, lumipat si Lloyd sa opensa. Gumamit siya ng dalawahang pag-awit, nag-deploy ng mga high-speed spell formula, na lumilikha ng napakalaking magma golem na diretsyong sumuntok sa Gusama. Gayunpaman, agad na nag-teleport si Gusama para umiwas. Ang kamao ay bumagsak sa lawa, na lumikha ng isang makapal na kortina ng ambon. Hindi sinasadya nitong napigilan si Gusama na gamitin ang Shadow Wolf, dahil kailangan niyang makita ng malinaw ang kanyang target para tumpak na mag-teleport. Napagtanto ang kahinaan na ito, si Lloyd ay sumulong, gamit ang Chaotic Dance upang mahati sa daan-daang clay clone. Paulit-ulit na sinaksak ni Gusama, tuluyang tinuhog ang isang pekeng Lloyd. Ang tunay na katawan ay nagpalit na ng mga sandata sa isang clone para dayain siya. Lumabas si Lloyd mula sa likuran, nagbuga ng apoy upang sunugin ang katawan ni Gusama. Gayunpaman, nabuhay pa rin siya. Hindi matukoy ang tunay sa pekeng Gusama na lumaban ng marumi at nagpakawala ng isang hakbang na sinadya upang lipulin ang lahat. Dahil dito, natagpuan niya ang isang Lloyd na protektado ng isang hadlang. Ngunit iyon din, ay isa lamang clay clone. Sinadya ni Lloyd na itayo ang harang para maakit siya sa isang bitag. Naghanda rin siya ng isang self-made magic drainang sword na kayang sumipsip at magsuri ng kakayahan ng isang kalaban. Sa pamamagitan nito, naabot ni Lloyd ang mahinang labi ng kamalayan ni Jade na nasa loob pa rin ng katawan ng demonyo. Itinuro sa kanya ni Jade na ang mga panaginip ng tao ay ang mismong bagay na gumawa ng magic na walang limitasyon. Kaagad pagkatapos noon, nagpakawala si Lloyd ng suntok sa bilis na mas mabilis pa sa teleportasyon ni Gusama. Pumunta ka, sinubukan ni Sam na tumakas, ngunit sa tuwing magte-teleport siya, hinuhulaan ito ni Lloyd at hinarang siya. Sa huli, sinaktan siya ni Lloyd ng isang napakalakas na spell, na nagdulot sa kanya ng paglubog diretsyo sa lava pit. Hindi malak sa mga coordinate, nagpanik si Gusama at nataman ng paulit-ulit. Sa galit, pinakawalan niya ang kanyang lihim na ipinagbabawal na pamamaraan.
Sinabi ng Dark Singularity Sphere na ibalik ang lahat ng bagay sa kawalan. Ngunit pagkatapos ng halos kalahating segundo, ito ay nawasak ni Lloyd sa isang iglap. Napag-alaman na mula pagkabata, ang ikapitong prinsipe ay tinatrato ang spatial magic tulad ng pang-araw-araw na paglalaro, kaya hindi siya estranghero sa gayong mga spell. Dahil doon, alam niyang malinaw na ang void-type spells ay automatikong magkakansela sa isa't isa kapag nagkabanggaan. Nang makitang parang laruan ng batang nasa harapan niya, ang pinakamalakas na mahika ng lahi ng demonyo, galit na galit si Gusama, halos lumuwa siya ng dugo. Agad siyang nag-teleport pasulong, hinawakan si Lloyd sa ulo. Ngunit sa sandaling makipag-ugnayan siya, natigilan siya sa pagkabigla matapos matuklasan na ang mahiwagang kapangyarihan sa loob ng katawan ng bata ay kasing lawak ng buong universo. Biglang lumitaw ang daan-daang void magic sphere sa paligid niya at nilamon ang buong katawan niya. Gusto man ni Gusama na talikuran ang katawan ni Jade, at tumakas, huli na ang lahat. Ang pamamaraan ng Seventh Prince ay mabilis na nadoroj kay Gusama. Matapos mawala ang katawan, lumitaw ang kaluluwa ni Jade, nagpasalamat kay Lloyd, at pagkatapos ay dahan-daang nawala. Nang makita ang kanyang kapatid, naalala ni Lloyd ang araw na kapanganakan pa lamang niya. Noon, labis na nasasabik si Jade, palaging naniniwala na ang Seventh Prince ang pag-asa nilang lahat. Naniniwala siyang mabubura ng bata ang sumpa at maakay ang lahat palabas sa kadiliman. Pagkatapos ng labanan, nagtayo si Lloyd ng libingan para sa Shadow Wolf bilang tanda ng pasasalamat. Dahil bago mamatay, sinubukan ni Jade na gawing simple ang pamamaraan ng Shadow Wolf para matulungan si Lloyd na kontrahin si Gusama. Sa isang diwa, ang tunay na nagwagi sa labanang ito ay si Jade, ang isa na nakasaksi sa buong katotohanan. Habang humakbang si Lloyd para magbigay galang kay Jade, biglang sumulpot ang ikalawang Prinsipe Albert. Tila alam na niya ang lahat, pati na ang tunay na lakas ng kanyang nakababatang kapatid. Pero imbes na pag-alitan siya, niyakap niya ng mahigpit si Lloyd dahil ito pa rin ang bunsong kapatid na minahal niya ng husto. Sa sandaling iyon, tumakbo rin si Dao matapos marinig na nasa panganib si Lloyd, ngunit nalaman lamang nakatatapos lang ng labanan. Nang makitang sa wakas ay nagtitipon na ang lahat, nagpa siya silang magdaos ng isang maliit na farewell party. Nakita ng martial artist girl ang mga taong nagyayakapan at umiiyak, kaya umiyak siya kasama ng mga ito, na iniwang tulala ang lahat. At sama-sama, tinamasa ng lahat ang kaligayahan pagkatapos ng labanan. Mula sa araw na iyon, naging isa na rin si Jen sa mga katulong ni Lloyd at nagsimula ang kanyang pagsasanay sa kastilyo. Para naman kay Lloyd mismo, patuloy siyang nagsusumikap na tuklasin ang mahika kasama ang kanyang mga kasama. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na may upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.